Serbisyong totoo ang naglang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Welcome back po sa Unang Hirit. Ngayon naman balikan natin si Monica kasama si Arn dyan sa may St. Joseph College sa E. Rodriguez, Quezon City. Hey guys! Kamusta mga students? May customer ka na, Arn? Hi, Miss Susie. Good morning. Ayan, good morning sa ating mga kapuso. Dahil nga first day na nga pagbubukas ng klase dito sa St. Joseph's College. Actually, kanina nakita ko nga meron pabibo kids. Mga 5:30 pa lang pumapasok na. Ayan, meron tayong mga inihandog na mga maliliit na surprises para sa kanila. So, tulad na lang nitong ini-enjoy ko ngayon na kuhanan ng picture para naman meron silang memorable souvenirs kapag pagkatapos nga ng ilang days, maalala nila kung anong nangyari sa kanilang first day sa klase. And now, yes, bukod good dyan, morning. mga kapuso, meron din tayo syempre ipabibigay sa kanila. Ano to, Arn? Para to, pang hygiene. Oo, para malinis sila sa pagpasok sa eskwela. At syempre, Mon, meron pang breakfast para naman masarap ang umaga nila. Ayun, breakfast. Okay. Mabuti pa sila. Masarap Oo nga, ang breakfast. Hindi pa tayo nag-breakfast. Anyway, syempre, para mas maging masaya pa sila, Arn, meron din tayong ihahandog sa kanilang makeover na Mamaya. para sa kanilang para sa kanilang basketball and volleyball courts. At syempre, possible yan dahil tutulungan tayo ng mga volunteers from AFP NCR.com. So sila Kanina tutulong pa sa dito atin, yan. correct, para magpintura at magpaganda dito nga sa kanilang volleyball and basketball courts. So ayan, mamaya titingnan natin, Arn, kung ano pa yung magiging updates dito. Yes. At syempre, pamimigay natin itong mga handog natin para sa kanila. Kaya tutok lang po mga kapuso. Magbala po dito sa St. Joseph's College. Balik na tayo sa studio. Okay, good morning po mga kapuso. Nako, dito po tayo sa PUP Santa Mesa kung saan 30 hanggang 35,000 estudyante ang inaasahan papasok ngayong araw nito. At syempre para ho saksihan natin yan. Mamaya makikita ho natin yung gagawing orientation dito sa mga freshmen. At meron ho tayong mga serbisyong totoo dito. Mamimigay ho tayo ng hygiene kit para sa first 100 freshmen yan dito po sa PUP. Syempre meron ho tayong photo booth. Ayan, syempre importante meron ho tayong ID para papapasukin tayo ng mga manong guard sa mga school campus. Ayan. At magbibigay din ho tayo ng 2 computer para doon sa mapipili nating organization dito po sa PUP. Gayun din ay pipilitin nating mapinturahan ng isang classroom dito na na-vandalize o nasulatan para naman maging kaigay-gaya ito sa ating mga estudyante sa kanilang first day of class dito po sa PUP. So lahat ng yan, mamaya ho ay ating hatid sa pagbalik po namin mula rito sa PUP Santa Mesa. Back to studio po tayo. Good morning mga kapuso. At ngayong umaga ay second wave na ng mga nagabalik eskwela. Partikular na ang mga estudyanteng nasa private schools and colleges. Pero alam niyo ba, kung meron nga mga kolorum na bus, meron palang mga kolorum na eskwelahan. Paano na lang kung ang anak niyo pala na-enroll niyo sa isang school na kolorum? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Lynn. Good morning din sa lahat ng nanay na nagpe-prepare ng mga baon kasi nga, papasok na day ngayong na. linggo. That's right. Half of the population or more. Or more, exactly. more. Pero attorney, ano ba yung kolorum na eskwela? Ninervyos tuloy yung mga nanay. Oh my gosh! Pero dapat lang nervyusin sila. Yung mga kolorum po na eskwela, ito yung mga eskwela na walang permit to operate mula sa DepEd or CHED. Aha. Parang mga bus na walang prangkisa mula sa LTFRB, tumatakbo at tumatanggap ng pera mula sa publiko para daw sa serbisyo. But unlike taking a colorum bus, mas malaki ang problema kung kolorum ang eskwelahan ng anak ninyo. Oo naman, apektadong buhay niya. Ano ang dapat gawin ng mga magulang para masiguro hindi kolorum na school ang pinapasukan ng anak nila? Nasa ano kaya yung website siya? Nasa website siya. Kaya mga magulang i-check agad kung may permit to operate ang mga school ng mga anak nyo. At sayang lang ang hard-earned money ninyo, di ba? And you can Agree. check the DepEd website. Okay. Meron silang list of accredited schools.
At kung na-check nyo na sa website at wala pala doon, siguro dapat tanggalin nyo na kaagad ang bata mula sa Totoo. eskwelahan. Kasi kawawa lang ang batang yan. Ang mangyayari kasi ay hindi po baka hindi ma-recognize at ma-credit yung mga pinag-aralan niya. So sayang lang, di ba? Kaya ayon sa DepEd, kung ang bata ay nasa isang school na walang authority to operate, kailangan pa siyang kumuha ng isang validating test ng DepEd kung talagang may natutunan siya ng ayon sa grade school or high school level na rin-require ng DepEd. Kung hindi, baka pag-ulitin pa siya nang natapos niya na grade or year level kung hindi sapat at talagang walang kwenta yung school na yan. So, Oo. sayang lang yung panahon, Sayang ang pera. Oo. Oo. Eh, ang mababawi ba naman ng mga magulang ang perang binayad na sa mga colorum schools? Can they get all of it back? Paano kung ilang sa taon palagay na? ko, mababalik naman ang bayad and more. Of course, but you would expect na hindi nila yan gagawin ng voluntary. Of course. But of course, kung nag-check kayo sa DepEd website at wala nga sa listahan ng accredited schools ang mga anak ninyo, magsumbong ka agad sa DepEd para umaksyon din naman ng DepEd kaagad para hindi na mangyari sa iba because they will have to close down that school and they will take the necessary steps to ensure na hindi na nga magiging peligro sa lipunan yung mga eskwela na yan. Sa mga magulang naman, kung ayaw po ibalik ang pera ninyo sa magandang usapan, of course, kailangan po natin magkaso, isang civil case for damages halimbawa. Kasama na dyan yung mga additional expenses ninyo for having to take your child into that school, Yes. out of that school, and to re-enroll him. Oo. And of course, may daños perwishes din sa palagay ko para sa nasayang na panahon. Yung mga gabi na hindi kayo nakatulog dahil sa pamroblema, di ba? Yung Emotional sama ng stress. loob, yung stress. At palagay ko baka nga maaari pang kasuhan ng kriminal ang mga school officials kasi nga estafa o swindling din yan. Oo Yung naman. pagre-representa sa mga tao na meron kayong authority or qualifications tapos wala naman pala. Pero hindi na po natin kailangan paabutin pa sa ganito pag nagkaso kayo. I'm sorry, matagal. At saka meron ding totoo. expenses. Sabi nga nila, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Mas mabuti na i-prevent nating mangyari kaysa naghahabol tayo sa kaduluduluhan. Kaya mag-check ka agad bago mag-enroll. Dapat po nating tandaan, ayon po sa DepEd, 25% ng mga schools ngayon walang permit at hindi kinikilala ng DepEd. So, Oo. be careful. Exactly. Pero may mga eskwela, pag hindi naman kilala masyado, check nyo na sa DepEd just to be sure. Oo, di ba? kasi syempre kung yung mga kilalang eskwela na pinag-graduatean pa natin, siguro naman after all this time, accredited at recognized sila ng DepEd. But of Oo. course, ngayon din, nagpa-proliferate yung mga bagong eskwela. Small So schools, dapat that's talaga right. mag-ingat kasi sayang lang ang pinag-ipunang pera. At saka yung At ang panahon. Hindi na babalik ang panahon. Maraming That's salamat, correct. attorney. You're very welcome. Thank you. Ayan, sana marami po kayo napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon sa araw na ito. Maraming salamat. Siyempre, attorney Gabby Concepcion. Fabulous as always. Samantala, kadalasang problema ng ilang mga magulang ng first-time schoolers ang pag-iiwan ng kanilang mga anak sa school ngayong panahon ng pasukan. Bukod kasi sa takot at kaba na mapalayo sa kanilang mommy at daddy, ang iba naman wala pong ganang pumasok talaga, di ba, attorney? Oo, kaya naman, eto po ang ilang helpful tips kung paano maiengganyong papasukin ang mga bata natin sa eskwelahan. Panoorin po natin. Ngayong pasukan, muli na naman mapupuno ng mga estudyante ang iba't ibang eskwelahan. Kabilang sa kanila ang mga chikiting na first-time schooler na siguradong kabado at ayaw magpaiwan kay tatay at nanay. Si Stephanie, 4 years old, ayon sa kanyang mami na si Rowena, papasok si Stephanie sa nursery ngayong Hunyo sa eskwelahang malapit lamang sa kanilang bahay. Mabait at independent naman daw si Stephanie pero ang inaalala ni Mami Rowena ay baka sa araw ng pasukan maging problema ang pag-iwan niya kay Stephanie sa eskwelahan. Bali po si Stephanie naman parang independent siya kasi lagi naman siyang naiiwanan sa bahay na na wala ako palagi kasi pumapasok po ako. Ayon sa isang eksperto, tama si Mami Rowena sa kanyang ginagawang paghahanda kay Stephanie. Mahalaga kasing makondisyon ang mga first-time schooler laban sa separation anxiety. Masisimulan ito sa mga simpleng pananalita at mga gawain. So, i-introduce mo na yun sa kanila, tapos kung anong purpose ng school. Tulad ng ginagawa ni Mami Rowena, sanayin daw ang bata sa magiging routine nila pag nag-umpisa na ang klase. Kabila dito ang pagising na maaga, pagbiyahe papunta ng paaralan at ang paghahanda ng kanilang gamit sa eskwela. Alam mo na dapat kung saan mo siya ipapasok. Tapos bago pumasok, 1 week or 2 weeks before, dapat inikot mo na yung bata. Iwasan din magkaroon ng lull time tuwing inihahanda sila sa kanilang pagpasok. Maaari kasi silang mawalan ng gana kapag ang batay na inip.
Huwag din silang kalimutan pakainin bago pumasok. Kapag kasi gutom ang bata, maaari maging dahilan nito para mawala sila sa kondisyon. Pero paglilinaw ng eksperto, hindi naman talaga may iwasan ng separation anxiety sa mga first-time schooler. Huwag daw itong ikabahala sakaling mangyari sa inyong anak. Iwanan mo na hindi ka magpapakita. Tapos pagka oras na ng uwian, make sure na nandun ka on time. Mga mami at daddy, sa mga tips na ito gawing exciting at memorable ang first day ng inyong chikiting sa eskwelahan.